Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH. Yes, Your Ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Good morning, Your Honor, Your Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko, na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point Mr. of order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah. Masyado na matagal ang sinasabi Yeah, niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order! Mr. Chair, if I may, very Tagal very na quick. sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara
nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellator? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Arisi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali? Kagaya nga po ng sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Sinasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po sindikato ipagawa sa may akin. boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na ang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So na yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto ko po tanungin si Yusek Cabral. Na po si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan ang gagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan ang galing kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng
insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ako, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino yung gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, well, hindi po na, pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions, hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, well, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not part, the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, well, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. Also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So moved, Mr. Speaker. Second. Are there objections? No, but to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion to just cover the others, please. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair, very quick interjection, just for clarity. Mr. Chair, palagi kasing nauulit-ulit na nasasabi ang word na insertion. Just for the public consumption, napapasok po siya para siyang errata inside legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinasok, but it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment, ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan, redundant, or possibly ghost, ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate
insertion. But basically, the real term this is errata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas kailangan. So it's part of the check and balance. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, All right, thank you. insertions is not illegal per se. It's a regular thing in Congress. I've been here for 13 years. Okay naman yan. Kaya lang po dito sa 3 taon na nakaraan, yung insertions po parang napakalaki. 1 trillion mahigit yung nabago, nadagdag, na-divert. Kaya po kaya lumutang itong ganitong kalaking problema. Para pong greed gone wild. So, palagay ko po, dapat talaga nating imbestigahan itong bagay na ito. If we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko, dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether senador, whether congressman, DPWH, pag nakikita ko si Engineer Alcantara, medyo umiinit talaga ulo ko eh. Salamat po. Thank you. Before proceeding with the other interpellation, I think Mr. Diskaya is here. We would like to be able to ask the committee secretariat to administer the oath to him. Please proceed. Please raise your right hands. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? The oath has been administered, Your Honor. Thank you. Before proceeding to Mr. Diskaya, Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Diskayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record. Of course, the Diskayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU, and
again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan. May mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Discayas. No? So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po. Ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano.
na wala naman silang pruweba o ebidensya, sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying Mr. Chair? without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair, a short manifestation, Mr. Chair. Just a short Okay, manifestation. yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR? Nandito ba sila? We will check if they are here. Well, Are they here? anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair. Right, thank you. Okay, so I think we can proceed already Yeah. with Congresswoman, for the next interpellator, Congresswoman Laila De Lima. Thank you, Mr. Chair. May I first ask, Mr. Chair, who are those who were subpoenaed during the last hearing, the first hearing, but are no show? COMSEC, kindly respond to the question of Congresswoman De Lima, please. Mr. Chair, we sent subpoena ad testificandum to the following: Wawaw Builders, Alpha and Omega, St. Timothy, and Top Notch Catalyst Builders and Sims Construction Trading. Yumir Villanueva of Top Notch Catalyst is here, and so is Sally N. Santos from Sims Construction Trading. Meanwhile, Mark Ryan Arevalo of Wawaw Builders sent a medical certificate from stating he has some medical condition. So And how Alpha many? and Omega So sent how many? a letter stating security risks. That's why she cannot attend today's hearing. We have two attendees, Your Honors. Okay. So how many did not appear today in spite of the Three, summons? Your own. Three. Your Honors, of the 5 subpoenas sent, only 2 responded. Only 2 responded. But the rest, they have submitted letters. They sent letters, excuse letters. The reasons? Two excuse letters and 3 excuse letters, Your Honors. Okay, later I will be presenting an appropriate motion with respect to them, but I'd like to avail now of my questioning. I can see that Mr. Diskaya is here now, and may I know if Mrs. Diskaya is also around? Yes, Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I know if Mr. Diskaya has taken his oath? Yes, he has taken his Okay, oath, thank Mr. you. Chair. Already. Mr. Chair, pwede lang pong mag-opening statement po. Okay. If the chair would allow it, so that we also know what exactly we can ask him. Because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila.
Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabmit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito po yun. Ito po ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when po. you say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po, opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. Yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak nyong isubmit dito sa committee, infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit nyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement or sinumpaang salaysay? Or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon. Opo, Your Honor. Whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa,
By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Okay. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko po kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapir po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify, how do we call these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so we the don't have separate. a separate House rules. Okay. And Congresswoman Galing. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking?
You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico. Doon sa Senado, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House. Miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Meeting is resumed. Mr. Diskaya can reply, please. Your Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina. Hindi po. Hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. Paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Nung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Opo. Ilan lang, or examples. Ilan, few of them. So there is a whole universe.
Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong isinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So, sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. So bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Prinisent ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po? Si Attorney Subido po. Attorney Subido. At ito ang prinisenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na Ilan po. sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor. I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po akong isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Kay Okay. Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Bryce. wala kang dinideliver Yes kay po. kay Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your Honor. So, tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po akong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po nung mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH. Yes, Your Ni Honor. Undersecretary Bernardo, tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala,
There was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay. It's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas eh. Sa